Okay? So, malaki pala. So, hindi ko alam kung saan yung binabible seminar namin. Ito bang building na ito? Kasi kunti pa yung building noon. So, okay. So ganon-ganon na lang ako para makita. Kasi dapat mayroon ko hagdanan ako. Okay. So, yung ating aklat na pag-aaralan, isang verse lang para madali. Kasi sabi, tapusin ko na hanggang alas 11, alas 11:30. Kung lalampas, may bayad na ako. So, sige, sisikapin ko. Kaya isang verse na lang po ang ating pag-aralan. Baka sabihin, isang verse lang, tapos ang tagal naman. Kaya tulog na lang ako. Kasi isang verse, bakit ang tagal? Hindi, pag-aralan nga, pakainin ng ating espiritu. Okay. Pag-aralan natin. Okay, ito po sa Aklat ni Juan. Aklat ni Juan po, chapter 4, verse 34. Okay, isang verse lang para matapos agad. Kung nakita nyo na, sabay-sabay po tayo. 3, 2, 1. So, ang pagkain, ang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Okay? Sinabi sa kanila ni Jesus, ang gawin ang kalooban ng nagsugo at kalooban. Ang kanyang gawain. Okay. So ito po, paulit-ulit ang Biblia. Naisulat po ito ng 3,500 years na, pero kung makita po natin ang Biblia, hindi po, lagi siyang bago. Angkop doon sa ating generation o panahon. Okay? Kaya kahit paulit-ulit nating napakinggan, yung topic o sermon o yung mga kasaysayan or mga kwento sa Biblia ay laging bago sa ating pamumuhay ngayon at sitwasyon. Okay? Yan po ang katangian ng Biblia. Pinaka-background na ma-i-apply po natin. Pinaka-punto po dito, so kumuha po ako ng ilang punto po dito. Unang punto po dito yung mulang chapter 1 hanggang chapter 19, yung carnal, yung makamundong kaisipan ng Samaritan woman, paano ibinaling ng Panginoong Hesus yung kanyang kaisipan, makamundong kaisipan doon sa spiritual na kaisipan. And then, pangalawa ay yung naibaling na doon sa spiritual na kaisipan ay nakilala niya ang Panginoon na hindi ordinaryong tao ang Panginoon, kundi isang sugo galing sa Diyos o propeta. And then hanggang nakilala niya na ang kausap niya, ito po yung Mesiyas na hinintay po nila. Okay? Ibig sabihin ng Mesiyas ay tagapagligtas nila. Okay? Then, pang-apat na punto po, okay, yung si Jesus ay, pangatlong punto ay, si Jesus ay nagpakilala sa kanya. Hindi doon sa mga Parisiyo, sa mga relihiyoso, sa mga matatalino, kundi doon sa makasalanang babae, Samaritan woman. Okay? Then, pang-apat na punto po dito, yung kagalakan ng babae na pagkatapos niyang makilala ang tagapagligtas niya. Okay? Naranasan din po natin. Pang-limang punto po dito, yung ano ang pinakamahalaga sa higit sa atin, sa ating buhay Kristiyano. Okay?
anim na punto, yung masdan na pagmasdan natin yung bukid o paligid. Ito'y tumutukoy po sa mga tao. Yung then aani. Okay. Ito po yung ating evangelism. Then pang 7 punto po dito yung action natin or sakripisyo natin agad-agad. Okay. And then pang 8 yung resulta ng ating pagpapagal. Okay? So may pinakamahalaga sa ating buhay. Siyempre, ano pong pinakamahalaga sa ating buhay? Pera. Okay. Pagkain, pera, okay, trabaho, bahay. Okay, kung may pambiling kotse, okay, sasakyan. Okay. So, pero po talaga sa inyo, pinakamahalaga. Dalawa na? Tatluhin mo na lang. Ang dami na. Dalhin ko yung isa nito sa pag-uwi. Ay, kagagulat naman. Okay na brother. 1, 2, 3, 1, 2, 3, okay. Daya yung isang microphone na yun, ayaw sa akin. Okay, so, sige po. Balik po tayo, na-distract po tayo doon sa microphone ninyo. Kaya, ano po yung pinakamahalaga po sa inyo? Siyempre, pera. Pero, maraming nabuhay na walang pera. Tama. Sa probinsya po, hindi po uso ang pera doon. Buhay naman sila. May kamuting kahoy, kamuti. So makakain sila. So dito sa Manila, pera talaga pastor ang kailangan kasi paano makabili kung walang pera? Paano makakain? Kasi binanggit po kasi ng Panginoong Hesus dito yung tungkol sa pagkain. Okay? Yung mga taong grasa, wala silang trabaho pero nabubuhay sila. Kumakain sila ng mga tira-tirang pagkain dyan sa mga basurahan. Yung Quiapo, Divisoria. Okay. So, pinakamahalaga talaga ay pagkain. Okay? So, kung walang pera, mabubuhay ka. Marami. Magpapalimos lang, buhay sila, di ba? Wala silang trabaho. So, pagkain. So, kung walang pera, buhay ka pa din. Okay. Then, kung walang pagkain, patay na. Kung walang tubig, patay na. Pinakamahalaga, pagkain. Okay? Pero, ang binanggit ng Panginoong Hesukristo dito, yung mas mahalaga. Kasi po, doon po sa Pilipos, sa Pilipos chapter, kung mapansin mo ninyo, yung naging Diyos po ng tao ay yung pagkain na. Yung kanilang tiyan. Kaya, pinakamahalaga po talaga ang pagkain. Okay. Yung Pilipos chapter 2 verse 19, ang kanilang kahinatnan ay kapamakan, ang kanilang tiyan, ang kanilang Diyos, at ang kanilang kahihiyan ay ang kanilang kapurihan na nakatuon ang isip sa mga bagay na makalupa. So, pinakamahalaga at ginawa pang Diyos yung tiyan. Ibig sabihin, pinakamahalaga talaga ang pagkain. Pero, dito, so, makita po natin, ang pinakamahalaga, kaya ang title po ng ating topic ngayon ay ang pinakamahalagang gawain ng mga ligtas. Mga ligtas. Okay. Kung naligtas po talaga tayo, may bagong pinakamahalaga tayong gawain. Okay. Sideline na lang po yung ating trabaho. Okay.
mga trabaho po natin sideline na lang, pero nakapokus po tayo sa pinakamahalagang gawain. Okay? Gawain ng Panginoon. Okay? So sa conversation ito, isa-summarize ko lang po, and then kabisado naman po ninyo talaga itong chapter 4. Lagi po natin itong narinig sa ay gumugugol ng 22 hours. So, sobrang pagod. Kaya nakalakad na po kayo ng ganun. 56 kilometer. Okay, lakad lang po ang Panginoon. Wala po silang sinasakyan na kabayo or anuman. So, lakad lang po. So, siyempre, sobrang gutom. Kasi ang Panginoon ay nasa taong katawan. Tama. So, nagugutom siya, nauuhaw po siya. Okay? So, kaya tayo, lalo na dito, nakita ko po ang layo palang lakarin. Mula doon sa station ng MRT. So, akala ko, noon kasi, wala pa po yung pader na yan. Wala pa namang MRT noon. Yung bus lang dito yung bus. Hihintungan, wala na pala. So, mula talaga doon. Then, marami po dito. Lahat pala kayo ay medyo malayo. Okay. Pasig or, okay, Makati, ganun, ang lalayo po talaga. No? Kaya, yun. Pero ang ating Panginoon, kayo naman ay sumasakay talaga, no? Okay, kahit yung taga Makati o Pasig, o taga saan pa, Marikina, Mandaluyong, ganun. Pero ang Panginoong Hesus ay naglalakad dito. Kaya pagod na pagod po yung ang ating Panginoong Hesukristo. Okay? Kaya, pero makita po natin dito, hindi po, ang pinakamahalaga, nakita po, siyempre, ang Panginoon, nakita po niya yung isang kaluluwa dito. Okay? Yung Samaritan woman. Okay? Kapag maipalampas na ng Panginoon ang oras na ito, ay wala na. Hindi na niya maabutan po yung babae. Kaya mahalaga po yung oras. Mahalaga po yung oras. Kasi ang babae na ito, ayon sa ating sa conversation nila, dito sa aklat na ito ay maring bayarang babae ito. Kasi nakapag-asawa siya ng, sabi niya wala siyang asawa, pero nakapag-asawa siya ng, meron siyang asawa ng ika-anim. Okay. So, kaya maaring mahiya siya na lumabas kapag may tao. Kaya tanghaling tapat, medyo wala nang tao kasi mainit. Kaya dito po, nag-igib po yung babae ng tanghaling tapat. Okay. Then, sinamantala po ang Panginoon yung pagkakataon. Kaya yung oras mahalaga po sa isang kaluluwa. Okay? 'Di ba? Sinabi po ni Apostol Pablo doon kay Timoteo sa 2 Timoteo chapter 4 verse 2 na sa kapanahunan man at sa di kapanahunan ay ipangaral mo ang salita. Okay, ang ebanghelyo. So may kapanahunan ng lahat ng bagay, pero yung maipangaral yung ebanghelyo ay hindi po wala po sa kapanahunan. Okay. Yung sinamantala natin yung pagkakataon. Okay? Tayo naman naniniwala po na ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo sa ating panahon ay maaari, pwede. Kasi matagal na po natin nakita ang mga tanda. Okay? Dahil sa mga tanda,
Hindi natin nakikita yung Diyos, pero sa kanyang salita ay nakikita natin Diyos. And then, someday, face to face na. Pero yung pagbabalik ng Panginoong Hesukristo ay kitang-kita po natin sa Biblia. Okay. So, makita po natin na nauna po ang Panginoon na dumating doon sa balon. Okay. So, naghintay siya sa dadating po yung babae. So, yung isang kaluluwa po ang mas mahalaga sa gutom at saka sa uhaw. So, makita po natin dito yung kahit normal yung gutom at saka uhaw sa Panginoong Hesukristo, pero hindi po siya uminom, kundi sa pag-uusap po nila na makumbinsi yung babae na makamundong kaisipan tungo doon sa kaligtasan. Okay. Tungo sa kaligtasan. Okay? Kaya ang Panginoon ang humingi ng tubig. Okay, una, humingi ng tubig ang Panginoong Hesus. Okay, pero hindi naman talaga tubig ang kanyang kailangan, pero nauuhaw po talaga siya. Kundi yung makumbinsi na yung babae na maibaling yung kanyang kaisipan doon sa spiritual na kaisipan. Kaya hindi po tayo basta nag-evangelize, pupunta ka agad sa impyerno. Masipa ka siguro. Kasi magagalit sila, di ba? So, hindi pwede. Kailangan mo nang alamin mo ang kanyang background, tanong-tanong, okay, ganon. And then, ipalapit muna natin yung kanilang loob, okay. And then, saka unti-unti, alam mo ba, ganito ang ating kalagayan, bakit tayo naghihirap? Pag malaman natin ano ang sitwasyon nila, so unti-unti maipasok po natin yung interest po nila patungkol sa kaligtasan. Hindi malaman natin kung ano ang background nila. Okay? Anong religion, denomination. Okay, malaman po natin sa pag-uusap, pagtanong-tanong. Hindi diretsong agad-agad pupunta ka sa impyerno, makasalanan ka. Hindi ka na makabalik. So, kaya makita po natin yung proseso ng ginawa ng Panginoong Hesukristo na yung paano ang kaisipan ng babae, ang makamundong kaisipan ay naibaling doon sa spiritual hanggang tungo sa kaligtasan. Then, so, hanggang nung humingi, so, ginamit ng Diyos yung, ng Panginoong Hesus yung literal. Then to spiritual. Okay? Yung tubig, humingi siya ng tubig. Okay? And then, sumagot yung babae, paano na humingi ka ng tubig sa akin? Dahil yung mga Hudyo ay hindi lumalapit nakipag-usap sa mga Samaritano dahil ito'y itinuring nilang marumi. Okay, dahil nung nasakop sila ng Assyria, ay haluan na po sila. Okay? Nag-asawa na po sila ng mga hintil. Okay. Kaya bukod po sila, pero makita po natin dito na sila po ay mga Hudyo, dugong Hudyo, at naghihintay din ng Mesiyas, tagapagligtas. Alam po nila na ang Mesiyas ay darating din sa kanila. And then, kiniklaim nila na sila ay mga anak ni Jacob. Mga Israelita sila. Okay? Pero, yung Panginoon, ano po ang ginawa po niya? Nung sagot ng babae na hindi kita pwedeng bigyan ng tubig. Pero ang sagot niya, kung alam mo lang na kung sino ang nakipag-usap sa iyo, ay ikaw ang hihingi sa kanya ng tubig, ng buhay. Okay. So kung ganon, mayroon ba, imposible, mayroon ba ganon? Tubig ng buhay. Hindi ka na mauhaw ulit. So, imposible. Okay. Hindi na mauhaw ulit. Kaya, nagkaroon siya ng interest. Kung meron ganyan, bigyan mo ako para
So nakakapagod po yung pag-iigib. Araw-araw nandito ako. Pero kung hindi na ako mauhaw kailanman, so pinakamahalaga sa akin yun. So bigyan mo ako. So pinaliwanag na hindi ito literal na tubig, kundi spiritual na tubig. So wala pong satisfaction or wala pong kakuntintuhan ang tao lahat ng bagay dito sa lupa. Kahit gaano kayaman, di ba? Yung mga mayaman, kontento po ba sila? Katulad, pinakamayaman ngayon, sino po? Taas ang kamay? Nandito sa inyo? Takot kayo hingian ko ng pera, no? Si Villar, di ba? Hindi na si Henry C. dahil nahati na po yung kanyang kayamanan doon sa 6 niyang anak nung namatay si Henry C. Kaya ang pinakamayaman si Villar, gusto na ata niya bilhin pati mga tao kasi yung mga pati sa Luzon, Visayas, may mga binibili na niya yung mga lupa. Kapag pinagtayuan na niya ng mga bahay, mga palayan, pinagbibili na niya. Kaya sunod ang kakainin natin, yung bahay na lang niya. Opo, grabe. So, kahit sa Cebu, Visayas, meron po siya mga lupa, mga, tama po ba? Okay, meron po siya, pinagbibili niya. Okay, patayuan lang ng mga bahay, hindi sila kontento. Okay, sa kayamanan. Ganun po. Pero, maliban na lang kung makatagpo ang tao ng kaligtasan. Okay? So, dito pinaliwanag ng Panginoong Hesukristo, mayroong tubig ng buhay na hindi ka na mauhaw kailanman. So, lahat po ng naligtas ay nangyari po ito. Nagkaroon po tayo ng kakontentuhan na sa buhay kung anong meron tayo. Masaya na po tayo kung anong meron. At wala naman po siguro dito na nangarap pa na yumaman katulad ni Villar. So, sabi nga, nung naghahanap kami ng lupa, kasi may sister po kami, nag-iimbak po siya ng, bumibili din po siya ng mga lupa kasi tumataas ang value. Tumataas ang value ng lupa kaysa mga sasakyan. Okay. Wala nang value yan. Okay. Depende sa model. Pag 5 years na, wala na. Baba ng pababa yung value. Pero yung lupa patas ng patas, tama. Okay. Pero kasi nung halingan yun, mauwi sa zero. Tama? Dahil susunugin ng Diyos yung mundong ito, yung ating planeta sa apoy. Okay? Kaya nilagay ng Satanas sa ating isip, sa mga tao, para hindi sila maligtas, yung mundong ito, na ang value ng mundong ito ay pinakamahalaga sa kanila. Pero kasi nung halingin, zero yun, mauwi sa zero. Okay? Di ba yung digmaan sa Europe ngayon, so makita po natin, yung mayaman o mahirap pareho silang nagugutom. Wala na silang bahay, pagkain. Okay? So, yung mga pira nilang maaring milyon-milyon, okay, ay paano ma-withdraw? Sunog na pati bangko. Pati mayari ng bangko, sunog na. Okay, wala na po. Di ba sa LA, yung pinakasentro ng entertainment ng buong mundo ay yung LA. Okay, kasi nandun yung Hollywood. Mga pinakasikat na mga artista. Okay? Pero ano na ngayon? Abo na. Abo na. So, iyak na lang sila. So, makita natin yung mga mayayaman. So, wala po silang nadala. Damit na lang daw. Okay. Then, so, totoo po yung Biblia na wala pong value ang lupa, ang mundong ito. Kaya sinabi niya, huwag kayong magsisikap ng magpapagod dito sa mundong ito. Kasi wala po tayong madala. Kundi, yung kaluban lang ng Diyos ay manatili magpakailanman. Okay? Kaya yung kaluban ng Diyos mahalaga. Ito po yung ating pinaka-goal. Okay? So, yung babae po dito, makita po natin na nung sinabi ng Panginoong Hesukristo na dalhin mo dito yung asawa. So, ito po yung paraan para makilala or makilala unti-unti ang Panginoong Hesukristo. Oh, wala akong asawa. Okay? O, tama ang sinabi mo, sabi ng Panginoon.
Dahil meron kang 5 asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. So doon na nagkaroon siya ng kaisipan na hindi ordinaryong tao ang Panginoon, kundi una, propeta muna. Okay? Para nakikita ko na ikaw ay isang propeta. Okay. So doon na, pumasok na sa kanyang puso patungkol sa pagsamba sa Diyos. Okay? Kaya sa 20, sinabi po natin, so yung aking, summarize lang po tayo para madali. Dahil yung oras natin ay maliit, konti lang. Sumamba ang aming mga ninuno sa bundok na ito, ngunit sinasabi ninyo na ang lugar na dapat pagsambahan ng mga tao ay sa Jerusalem. So binanggit na po ng babae yung patungkol na sa Diyos, sa kanyang pananampalataya. Okay? Meron siyang pananampalataya. Okay. Ng pagsamba sa Diyos. Pero, saan ba talaga sambahin ang Diyos? Sinabi ng babae dito, sinabi ninyo na ang pwede lang pagsambahan ay sa Jerusalem. Saan ba talaga? Pero sumasamba kami sa bundok na ito. Okay? Sa bundok sila sumasamba. Okay? Sa Diyos. Okay. So, sinabi ng mga Hudyo sa Jerusalem lang. Okay. Kaya ang religion ay pagkalito. Okay. Pagkalito. Saan ba talaga sumasamba? Okay. Then, paano po makasamba siya sa tunay na Diyos nung sagot ng Panginoong Hesukristo ay hinahanap ng Diyos yung sumasamba sa sumasamba sa Ama sa Espiritu at katotohanan. So, ang meaning po dito, hindi pwede sumamba ang patay na espiritu doon sa Ama, kundi yung buhay na espiritu lang. And then, katotohanan. Sa pamagitan ng katotohanan. Sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. Okay? Diba sinabi ni Jesus Christ, ako ang daan at katotohanan at ang buhay. So yung ginawa ng Panginoong Hesukristo doon sa cross, na binayaran po siya po ang nagdala ng kasalanan po natin at siya po yung nagdusa at nagtiis at nagbayad at dumanak ang kanyang dugo doon para mapatawad at mahugasan po tayo sa ating mga kasalanan magpakailanman. Kaya ito po yung laman. Kaya doon po nabuhay ang ating espiritu dahil inalis na po ng Diyos ang ating kasalanan. Okay? Kaya yung hinahanap ng Diyos yung ang sasamba sa Kanya, yung sa pamagitan ng espiritu at katotohanan. Okay, ito po. So, ang Diyos ay espiritu at ang mga sumamba sa Kanya ay kailangan sumamba sa espiritu at katotohanan. So, yung mga buhay na espiritu lang ang pwedeng sumamba sa Ama. Okay, sa Diyos. Nung naligtas po tayo, ito po yung araw din ng ating pagkabuhay ng ating espiritu. Okay, tama po ba? Okay. So, then, kaya lahat po tayo nanggagaling sa, ewan ko lang kung may maraming napasukan dito na relihiyon. Ako po dalawang denomination, and then merong sa Korean din galing, Unification Movement, si Jesus Christ din po siya. Sabi niya, siya daw si Jesus Christ. Na failed daw yung mission ni Jesus Christ dahil ang mission daw ay pag-asawa. Pero si Jesus Christ ay hindi nakapag-asawa, ay pinatay na. Kaya pinatuloy niya, kaya nag-asawa siya ng 2. Nanganak siya ng 3. Kaya ako yung tutupad sa hindi natapos ng gawain ng Panginoong Hesukristo. Kaya siya si Jesus daw. Nung pumunta siya dito sa Maynila, nakapasok po ako doon dahil yung company palang pinasukan ko ay kanya. Kailangan kong sambahin siya. Dapa man kami sa picture niya. Picture isip ko, tabato ko kaya to. Picture lang naman ito. Mabuti pa sa aming Katoliko, mayroon pang rebulto. Siya hindi nga marunong mag-English Tagalog, nag-Korean. Paano namin maintindihan yung kanyang sermon? So, pumunta po siya sa Pilipinas, din na-meet namin. Grabe, nakapasok po ako noon. Sabi ko, walang personalan to, trabaho lang. Kung wari lang, pasamba-samba sa kanya. Okay? Pero nakapagod kasi
21 na baw-baw. Ganun sa... So nakakalito po talaga yung mga reliyon. Kaya ako po, tayo din po, galing sa mga ibang mga denomination. Okay, pero ngayon, salamat sa Diyos na natagpuan po natin ang kaligtasan. Okay. So, ang Panginoong Hesukristo ay nagpakilala sa Kanya. So, kung maisip natin, doon sa kapanganakan ng Panginoong Hesukristo, never nagpapapunta ang Panginoon doon sa mga matatalinong tao sa Sanhedrin o mga Pariseo o Skriba. Bakit doon pa sa mga mga hamak na tao, mga pastol, di ba? May sa mga pastol, okay? Then doon pumunta ang mga anghel na nagsabi, naipanganak ngayon sa inyo ang inyong tagapagligtas. Okay? Sa Luke chapter 2 yun. Okay. So, dito din, nagpakilala ang Panginoon doon sa hamak. Okay. Sa atin, okay, kung naligtas po tayo, nung naging hamak ang ating puso, ay doon po tayo binigyan ng pagkaunawa kung ano ang kaligtasan, kung sino ang ating Panginoong Hesukristo. Tama? Okay. Dahil po, ang sinabi nung nagtanong ang mga alagad, sinong pinakadakila sa langit? Doon sa Matthew chapter 18, tama? Verse 1 to 4, na sinong pinakadakila sa langit? Sinabi ng Panginoon na, maliban na lang, kinuha na yung isang bata, maliban na lang kung kayo'y maging katulad ng batang ito, ay hindi ninyo makikita ang karya ng Diyos. Una, yung maging katulad ng bata muna, and then, ang pinakadakila ay maging katulad din ng bata. Anong katangian ng bata? Yung mababang puso. Hindi sila nagtanim ng galit. Siguro baka mamaya merong nagkagalit-galitan dyan, kung waring, pinatawad ka na, sister, pinatawad na kita. Pero, hindi naman pumapansin eh. Okay? Pagsalubong, nakatingala lang. Sabi naman, sister, bangga ka sana. Meron pong kumwari sa church po, marami po akong karanasan, okay, pinagkasundo ko. Sige, pag hindi kayo magkasundo, alis ako dito, bahala na kayo sinong ministro ninyo, si Soriano, patay naman. Ay, sige na, pastor, magkakasundo na kami. Okay, magkakamayan. Ay, salamat, nagkakamayan. Pero, pinatawad na kita kapatid. Pero hindi naman nag-iimikan. Ang dami palang hipokrito sa church. Sana wala naman dito, ano? Salamat. So, ganun po talaga. Yan realidad po. Okay? So, dito po, nung binigyan po tayo ng unawa ng Panginoong Hesukristo, nakita po talaga na bumaba po ang ating puso. Wala po talagang naligtas na nanatili pa tayo sa pagmamataas sa ating background, di ba? Pag mag-evangelize tayo, manadismaya po tayo doon sa ating in-evangelize dahil hindi po sila naligtas. Kahit anong sikap po natin, gumasto na tayo, pagod ka, follow up, lakad, ganun po. Pero hindi pa rin naligtas. Okay? Dahil mataas po ang kanilang puso. Umahawak po sila sa kanilang background nila. Okay. Halimbawa, sa mga doktrina nila, sa pinanggalingan nilang church. Okay. Ganun po. So, hindi po bumaba ang puso nila. Hindi po nila tinatanggap na makasalanan sila. Okay? 100%. Napupunta sila sa impyerno. Humawak pa rin sila. Hindi. Tinanggap ko na si Jesus. Bakit Diyos ba kayo? Ligtas na ako dahil tinanggap ko si Jesus sa aking puso. Okay. So, ganun po. Kaya, marami pong ganun sa na-counseling po namin sa ating mga summer retreat. So, ganun po. So, yung Panginoong Hesukristo, makita po natin dito in verse 26, muna, yung babae ay unti-unti niyang nakilala. Sinabi ng babae sa kanya, sa verse 25, sinabi ng babae sa kanya, nalalaman ko na darating ang Mesiyas, ang tinawag na Kristo. Okay. So alam na po natin ang ibig sabihin ng Kristo ay tagapagligtas sa Tagalog. Sa Hebreo ay Mesiyas. Okay. Or sa Tagalog ay tagapagligtas. Okay.
Kaya dito, ang Panginoong Hesukristo ay nagpakilala sa kanya. Okay? Maging doon sa ang Panginoon na hindi nagpakilala po talaga kahit doon sa harap ni Herodes, ni Pilato. Bakit? Kahit magpakilala siya, hindi naman siya paniwalaan. Reject lang naman siya. Pero dito nagpakilala siya sa babaeng ito. Okay. Sinabi sa kanya in verse 26, okay. Hindi ko pa nabasa yung kadugtong doon sa 25. Pagdating niya ay ipapahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Ipapahayag. Okay? Isa lang po yung katotohanan, kaya isa lang po yung tagapagligtas. Yun po ang hinihintay ng babae. Siya lang po yung magpapahayag ng lahat ng bagay. Lahat ng bagay. Ibig sabihin ng kaligtasan. Okay? Yung kakontentuhan ng ating buhay, yung maligtas po tayo. Then, paano maligtas? Okay. So, kaya, si Jesus lang ang daan papuntang langit. Okay? Yung kanyang ginawa doon sa krus, na naintindihan po natin, naunawaan po natin kung paano po tayo naligtas. Okay? So lahat pong naligtas ay malinaw po yung ating testimony at lumalabas po ang ebidensya doon sa ating buhay. Okay? Then, in 26, sinabi sa kanya ni Jesus, ako nga iyon na kumakausap sa iyo. So dito nagpakilala na ang Panginoong Hesukristo na mukhaan. Okay? Ako nga yun. Ako nga yun. Okay. So paano kaya? Ano kaya naramdaman sa babae na to? Nung yung hinihintay niya na Mesiyas, ay ngayon ay nakausap na niya. Ako nga yun. Kaya ano po ang damdamin o naramdaman nung babae? Sobrang saya siguro, tatalon-talon siguro, yes, ito pala. Okay. Napatunayan niya, una propeta, hindi napakilala ang Panginoong Hesukristo na siya nga po yung Mesiyas na hinihintay niya. Di ba? Kaya nung naligtas din po tayo, ewan ko kung merong kagalakan o sumaya kayo. Kasi po nung naligtas po ako, kaya nga experience po yung kaligtasan. Paano na-experience, Pastor? Hindi naman tumatayo ang balibo ko nung naka-attend ako ng Bible seminar. Hindi naman ako nakakaramdam ng mainit, malamig. So hindi po, dahil nalaman po natin yung katotohanan. Okay? Yung malinaw po natin naunawaan kung paano po tayo nakatanggap ng kapatawaran na walang hanggan, na hindi na po tayo mapunta sa impyerno. Okay? So, nung ako naligtas po, ay 2008, ay nung siyempre nagkiklaim ako, galing ako sa GIL. Wow! Hindi pala sa fourth session. So, hindi po ako ang talagang target ng Bible seminar. Yung hipag ko po, pero siya yung hindi naligtas. Then, pero na-rapture siya. Hindi siya naligtas eh. Hindi siya, naghanap siya ng kayamanan sa ibang bansa. Pero ako ang naligtas na hindi, ang pakay niya, sabi niya, wala pong manood ng Bible seminar kasi. May Bible seminar. Ano sa Bible seminar? Tapos na kami dyan. Sabi ko, tapos na kami dyan. Tapos na ako dyan. Okay, ano ba yan sila? Born again? Ay, pareho pala kami. Okay, so sige, tutulungan ko kayo. Maghanap ako ng mga tao, kasi hindi nga sila taga roon at saka walang kakilala, mahirap kaya walang kontak. Pwede ba tayo mag-Bible seminar walang kontak? So, ako yung kontak nila. And then, kasama ko sa trabaho, kasama ko sa church. Okay, mga kaibigan ko, sige, manood tayo. So, parang ganun, manood lang tayo. So, ako din, doon sa labas, pag ganun-ganun lang. And then, plaster ako ng mga upuan sa karsada lang, and then sa yung trapal, kasi sa karsada, umuulan, ganun. So, nung unang session, patungkol sa Diyos, patungkol sa Biblia, naniniwala naman ako dyan. Saka, napaka-simple lang naman yan. Saka, 100% naniniwala naman ako sa Diyos. Sa Biblia din. Pagdating ng second session, sabi ko, bakit meron silang ebidensya na saan ang paraiso? Halaman na ng Eden. Never namin napag-aralan yan.
sa theology or mga pinanggalingan namin na meron kaming organization ng Body of Christ, kahit anong denomination, basta nagkasundo tayo sa isang kaligtasan lang, ABC. Accept, believe, and confess. Okay. Ang bilis lang. Okay. So, nagkakasama kami. Pero never kong narinig yung ebidensya. Din na-amaze ako sa evidence, kaya di pumasok na ako imbis sa labas. Pero dala ko yung pastor ko, sabi ng pastor ko, Brad, di tayo din, tama naman tayo. Tama yung atin. Sila kung tama sila, tama sila, pero tayo ay tama din. Itong pastor na ito, istorbo. Iniwan ko nga. Ako ay na-amaze na talaga doon sa ebidensya. Di pumasok, iniwanan ko siya, pumasok na ako doon sa gitna, lumapit na ako doon sa preacher. Di nagkuha na ako ng notebook, and then, sulat, totoo ba talaga ito? Pero nabasa ko na paulit-ulit itong Biblia. Kasi sigasig din po ako sa unang church ko. Okay? So doon, nung nagkaroon ako ng unti-unting yung interesado doon sa Bible seminar dahil sa mga evidence. And then, kasaysayan ng Israel. Talaga, yung mulang Genesis hanggang Apocalypse ay hindi nandyan yung Israel. Sila yung yung bansa. Bakit nasa Biblia sila? Para pala makilala natin ang Diyos. Kasi kung wala po sila, imposible. Bakit hindi po naturo sa amin? New Testament na lang. Minsan wala pang Bible, wala pang Biblia, New Testament, pero walang Bible. Basta na lang. Di ba? Alam niyo? Iyak, talon-talon, parang buang doon sa... alam ko naranasan niyo yan. Kantahan agad. Tama? Praise and worship. Kaya pag maalala ko po yun, ay talagang sabi ko, nabuang pala ako noon. Nakaranas ako ng buang. Naintindihan niyo yung buang? Ay, mabuti naman. Kala ko. So, nakaranas ako. Dahil pagkatapos ng pinatanggap ko kay Jesus ay sa panalangin, prayer of acceptance, pagkatapos ay praise and worship, ang haba. Tapos, nagsumayaw sila, ay sayaw na rin ako. Tatalon-talon sila, talon din ako. Okay, ganun po. Ay, anong sarap naman talagang tugtugan at saka may drum pa. Sabi ko, itong hinanap ko, may concert. Taas ang kamay, taas natin ang ating mga kamay. Purihin natin ang Diyos, taas natin ang mga kamay. Kaninang uto-uto talaga. Kung anong sinasabi ng pastor ay sinusunod din natin. Hindi naman ng espiritu na buhay, patay pa din. Kaya ganun po. So, hindi dahil hindi ko talaga kilala ang Diyos. Kaya nung naligtas po ako, nung pagdating sa Fort Session ay takot na takot ako. Papunta pala ako sa impyerno. Sigurado, hindi pala ako ligtas. Bakit tinuruan ako ng pastor? Pastor ko ng kasinungalingan. Kaya yun nung umalis ako sa church, nagpaalam talaga ako sa pinanggalingan ko. Ako po yung father's leader doon, evangelist leader, ganun. Hinawakan ko ng mga ministry lahat, hakot ko na. Pero hindi pa rin ako ligtas. Sayang naman yung sakripisyo ko. Then, nung nalaman ko, bakit kaya hindi tinuro sa akin? Kasi tinanong ko yung pastor, ligtas na ba talaga ako? Ligtas ka, tinanggap mo na si Jesus. Di ba? Opo, sa aking puso. Paano kung magkasala ako? Isipin mo, Brad, ang kasalanan mo, ulang umaga bago ka matulog, baka mabangungot ka, para papunta ka sa langit. Paano ko isipin yung kasalanan? Kasalanan ng 5 years old ako, 10 years old, 15 years old, 20 years old. 34 years old na ako ngayon. Sabi ko, hindi na naman natin maalala mo ang kasalanan natin mulang umaga hanggang mag-apon. Sa isip pa lang, sabi ko, sala na. Ano ba talaga? Pastor, paano kung masagasana ako, nakagawa ako ng kasalanan, diretso ako mamatay. Sabi niya, di sa impyerno ka, Brad. Ay, isip-isip po, ikaw din naman.
Grabe, sabi ko, di doon po ako. Nakita ng Diyos, alam po ng Diyos, kung naligtas po kayo, kita po ng Diyos na naghanap po talaga kayo ng kaligtasan. Hindi po nakatsamba lang. Hindi po, wala pong ganon. Alam ng Diyos na naghahanap po talaga kayo ng kaligtasan. Kaya nung sinabi ng pastor ko yun, doon po ako naghanap ng, kung wala, kahit saan man ako magtanong sa kanila, hindi naman nila masagot. Dahil mali nga po yung turo. Natanggapin si Jesus, and then sa panalangin, desisyon na ng tao yun. Kaya sa National Bookstore, sa Christian Bookstore, naghanap ako ng mga libro doon. Dami ko nang pinamili ng mga libro. Basa ng mga libro. Hindi ko rin mahanap. So nakita po ng Diyos yun. Pinadalhan po ako ng Bible Seminar ng 2008. Kaya alam po ng Diyos. Yun po. Nung fourth session ay talagang hindi ako makatulog, and then luhod ako sa Panginoon. Panginoon, ayaw ko talaga sa impyerno. Pupunta ako sa impyerno, baka mabangungot ako. Kaya hindi ako natulog. Puyat ako, pero iniantay ko, bakit bukas pa yung fifth session? Bakit hindi pa ngayon? So, kinabukasan nga, trabaho ako sa company, and then plaster ko agad. Pagkatapos ng trabaho namin, pinaplastar ko agad yung pinagdaraosan po namin. So nagtaka po yung si Pastor GC, bakit kumpleto na? Malinis na, may trapal na, kumpleto na, sit up na lahat. Din nagtaka sila. Dahil excited ko, sinabi niya, bukas ang kaligtasan. Kaya hinintay ko po talaga. Kaya nung naligtas po ako, naunawaan ko po talaga, pinaunawan ng Diyos yung pag-ibig po niya, yung tunay na kaligtasan. Wow, napatawad na palang kasal. Bakit ngayon ko lang nalaman? Bakit, ano pang pinaggagawa ng pastor sa amin? Yung sa Antipolo, mayroon pong prayer mountain na mga denomination dyan. Kung alam po ninyo, nakalimutan ko na yung lugar eh. Mag-fasting kami doon, then 3 days walang kainan. Pasok kami sa kwarto, kapag nandyan na yung sinilas mo sa labas, siyempre, ibig sabihin may tao na doon. 3 araw. Anong gagawin mo doon? Tulog na lang ako. Manalangin daw. Dahil bundok, mas malapit sa Panginoon. And then maraming nagtestimony na maraming dinidinig ng Diyos yung mga panalangin nila doon. Kaya punta naman kami. So, ano namang ipanalangin? 3 days naman nanalangin. Ano namang ipanalangin ko? Ubos sa isip ko. So, kalating oras pa lang, ubos na. Wala na akong panalangin. Mayroon pang 2 days. 2 days ka. 2 days mahigit. Anong gagawin ko dito? Kung lalabas naman ako, baka pagalitan ako sa pastor ko. Hoy, bakit ka lumabas? Manalangin tayo dito para marinig yung ating mga panalangin. Pero, tulog na lang. Gutom. So, ganun po. Then, lalabas lang kami, mag-praise and worship, ganun. So, grabe po yung pandaraya, no? Pero, naunawa natin na yung kasinungalingan at saka katotohanan. Kaya nung naligtas po ako, nakalaya ako sa pagiging buang. Pero, nung pagkaligtas ko, parang nabuang din ako. Talon-talon po ako, yes, ligtas na ako. Babay impyerno. Pumunta po ako doon sa walang bahay kasi baka mamaya may makakita, dalhin ako sa mental hospital. Totoo po talaga. Talon-talon po talaga, sigaw-sigaw po ako, ligtas na ako, totoong ligtas na ako. So, hindi na ako mapunta sa impyerno, isang makasalanan na pinatawad na ng Diyos, magpakailanman. Yun lang isang naunawaan ko. Hindi ko naalala yung mga verse, pero ang naintindihan ko, pinatawad na ako ng Panginoon sa kanyang dugo, magpakailanman. Yun pala ang meaning ng paulit-ulit kong nabasa. Pinatawad magpakailanman. Ganun. So, yun po, may araw po tayo ng kaligayahan. Hindi yung nakapag-asawa ka. Hindi yung nagkaanak ka karoon ka ng first baby. Hindi po. Mas pinakakaligayahan po natin nung oras ng naligtas po tayo. Iwan ko kung naka-experience kayo, kung gaano po ninyo na hindi mapigilan yung kaligayahan. Kaya nakita po natin dito sa verse 28. Nung nakilala na, na-meet na po ng babae yung
kanyang Savior ay, ano po, importante po sa kanya itong tubig. Maaring panluto niya agad kasi tanghali na po, tama? Panluto na niya. Maaring nakahanda na po yung kanyang mga nalulutuin, tubig na lang ang kulang, so mahalaga po ito. Pero, ano pong ginawa niya? Iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at pumunta sa lungsod at sinabi sa mga tao. Okay. So, yung pinakamahalagang bagay at oras at sa kanyang pag-igib, ano na po, iniwan na po niya. Okay. Then pumunta na siya, hindi na po, nawala na po sa kanya yung hiya. Nagpapakita na po siya sa mga tao at nagsabi. Okay. Anong sinabi niya? Ito na kaya yung taong nagpapahayag sa akin sa lahat ng bagay ay ito na kaya ang Kristo? Okay? So yung makita po natin na yung mga tao din, hindi bastang naniniwala, kundi pumunta. Hindi siya basta, hindi, kasi kilala na po nila yung babae. Hindi naman tumatin ng babae na to eh. Kaya tayo na lang pupunta dun. Ganun. So makita po natin yung puso, pagkatapos natin naligtas, hindi mo natin mapigilan yung ating puso. Anong usap natin una? Family. Tama? Mga kapatid ko, nanay ko. So ganun, hindi nila alam ito. Pupunta sila sa impyerno kung di nila alam ito. Kaya lahat ng mga churches natin ay may isang naligtas. And then, churches natin sa probinsya. And then, umuwi sila sa probinsya. Alam ko, meron po dito. Then, pag-uwi sa probinsya, okay, na-evangelize nila yung family nila. Kaya, nagkaroon tayo ng church sa iba't ibang probinsya. Okay. Kaya umabot po tayo ng ganito kadami na mga church na. And then, marami pa pong, wala pong minister sa mga mission branch. Okay. Dahil po yan sa may naligtas. And then, na isa, pinuntahan yung kanilang pamilya, then nagkaroon po tayo ng mga churches. So, normal po. Tama? Ito po yung nangyari dito. Okay? Kaya dito, then ang side naman ng Panginoong Hesukristo. So, makita po natin yung pagtanong ng mga alagad. Nagtaka po yung mga alagad bakit nakipag-usap ang Panginoon sa babae. Hindi po nila alam. Literal food din ang kanilang iniisip. Pinapakain nila ang Panginoong Hesus pero hindi kumain ng Panginoon. Okay? So, anong sinabi ng Panginoon? Kaya yon ang main verse natin, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang gawin ang kaluban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Okay? Kaya, yung uhaw at gutom, normal, naramdaman po ng Panginoong Hesukristo. Pero ang pinakamahalaga sa Kanya, yung kaluluwa. Tama po ba? Kaya minsan tayo, sa evangelism, tama, nauhaw tayo. So naranasan ko po doon sa probinsya, ang unang assignment ko po ay Delgaligo. Kaya doon sa Delgaligo, ang mga bayan. Then, yun lang ang mataong lugar, pero ang mga barangay ay bundok na, lahat. Kaya, akyat ka pag mag-evangelize ka, kailangan aakyat ka ng bundok, lakad lang. Hindi naman mapasok ng sasakyan. Dala ng projector, dala ng generator, dala ng laptop, ang bigat. Siyempre, lakad lang. Okay. Kaya doon po, wala po akong ginawang 5 days Bible seminar, 1 day Bible seminar. Kasi nasita po ako sa mga head pastor. Di ba, hindi tayo pwede mag-shortcut. Bakit sino-shortcut mo pa rin? Sabi ko, panoorin po ninyo kung gusto nyo manood. Mamatay-matay ako sa sakit ng tiyan ko. 10 hours ako nagsasalita. Kumpleto po yung 5 session yan. 1 day Bible seminar. Kasi hindi po sila pwede ma-imbita agad. Dahil sa takot sila maiwan yung kanilang bahay, mga hayop, pagtatanim. Kaya hindi sila, pag 5 days, hindi sila po maka-attend talaga. Maliban na lang kung maligtas sila. Sila yung magkusa, pumupunta doon sa church. Pero kung imbitahin na mayroong Bible seminar, 5 days, hindi po talaga makapunta. Hindi sila pupunta. Kaya, 1 day Bible seminar. Maligtas doon, yun po ang pupunta sa church. Kaya yun po ang nangyari doon na bakit nagkaroon po tayong paglago doon sa nalipat sa Tagkawayan Church.
Yung mula Dilgaligo din nalipat sa Tagawen Church. Kaya nasa mapa po natin ay Tagawen Church. Pero yung umpisa niyan ay Dilgaligo Church. Okay? So yung kuan po, nako, ako lang po titingin sa oras ha. Salamat, walang orasan dito. Doon. Okay. So yan, nasapan natin. Kaya po, yung normal, yung expression ng babae, yung kaligayahan. Then yung Panginoong Hesukristo, yung pinakamahalaga yung kaluluwa. Okay? 'Di ba? Yung value ng isang kaluluwa higit sa nilikha ng Diyos. So, pinakadakila ang Diyos. Dakila ang Diyos dahil sa kanyang paglikha. Pero mas mayroong higit ng value, pinakamalaking value doon sa kanyang mga nilikha, yung isang kaluluwa. Tama? Sa Matthew chapter 16 verse 26, makamit mo man ang buong sanlibutan, ngunit mawala man ang iyong buhay, ano ang iyong mapakinabangan. So, pwedeng tingnan natin saglit. Matthew chapter, alam niyo itong 16 verse 26, sapagkat ano ang mapakinabangan ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawala naman ang kanyang buhay, o ano ang ibibigay ng tao sa nakatumbas ng kanyang buhay. So, ibig sabihin, kahit makamit mo man ang buong mundo, ang sanlibutan, wala naman tao nakabili na makayang bilhin yung ating planeta, pero kung mabili man niya, ang value po ng isang kaluluwa ay mas higit kaysa buong nilikha. Kasi temporary lang po yung nilikha ng Diyos, yung sanlibutan temporary, pero yung kaluluwa ay papasok sa langit kung maligtas po siya. Okay? Kaya pinakamahalaga sa atin yung isang kaluluwa. Kahit isang kaluluwa lang, hindi na po tayo dismaya kahit anong malaking gasto. Alam ko dito kapag mag-Grand Bible Seminar, ang laki sigurong gastos dahil sa ang lalayo ng sinusundo. Kaya andin ang mahal ng bilihin dito. Okay? Siguro. Okay? Dahil ang layo ng mga palengke. Then walang ibang groceryhan diyan sa Robinson tapos ang mamahal, di ba? Tama. Kaya laki sigurong gastos. Okay. Kaya pero dito ang pinakamahalaga ay ang isang kaluluwa. Okay? Namatay ang Panginoong Hesukristo. Tinutukoy po din ng Panginoon yung pinakamahalaga ng kaluluwa doon sa Matthew chapter 13 verse 44, di ba? Noong nakatagpo ang Panginoon sa isang bukid, ang karya ng Diyos katulad ng isang tao na kakatagpo ng kayamanan sa bukid. Din tinabunan niya ito sa kanyang kagalakan ay tinabunan niya, and then umuwi siya at ipinagbili na ang lahat niyang ari-arian. Okay? Then binili ang bukid na yun. So tumutukoy po yun sa bukid. Sa mga tao, sa mga kaluluwa. So kung gaano kahalaga, gaano kamahal ng Panginoon yung kaluluwa, higit kaysa sa gutom at saka sa uhaw. Okay? Kaya meron po tayong bagong target at goal, isang kaluluwa lang. Siyempre, uno ng mga pamilya po natin. Okay. Kaya dito, sinabi ng Panginoon yung doon sa mga alagad, kasi yung mga alagad ay dito, literal din po ang kanilang pagkaunawa. Okay? Kaya sinabi ng Panginoon, tingnan ninyo. Okay? So, tingnan ninyo, masdan ninyo. Okay, dito sa verse 35, hindi ba sinasabi ninyo, may 4 na buwan pa at darating na ang pag-aani. Ngunit sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang inyong paligid at inyong tingnan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. Okay. So, doon sa bukid ay may kapanahunan sa anihan. So, ibig sabihin, hindi ito tumutukoy sa mga trigo, kundi tumutukoy siya sa mga tao. Okay, tingnan nyo yung mga kaluluwa. Tumutukoy siya sa mga kaluluwa. Okay, pwede na silang anihin. Okay?
aanihin sila. Kailangan nating anihin sila. Kailangan silang maligtas. Okay. Kailangan maligtas. Okay? So, hindi lang po tayo minahal ng Diyos, pati yung, di ba? Ang Diyos ay namatay sa lahat. 1 John chapter 2 verse 2. Hindi lang sa atin, ang ating kasalang binayaran, kundi ang buong sanlibutan, siya ang kabayaran. Okay? So, ganun po, pagmasdan nyo. So, ito po ang punto. Okay, ano pong pinagmasdan po natin sa ating buhay? Kung minamasdan pa rin natin ang pinakamahalaga sa ating buhay, alin po doon ay yun po ang atin talagang gagawin. Kung yun po ang namasdan po natin yung umasinso pa. Bumili ka ng sasakyan. So doon ka po titingin. Kaya trabaho ng trabaho. Or bibili ng bahay. Or ano pang yung mga estudyante sa pag-aaral. Okay. Mga trabaho, nagtatrabaho ay gusto pang kumita, overtime, ganun po. Pero, pero may layunin po yun lahat para makapagligtas ng kaluluwa. Okay? Kung ano po ang pinagmasdan po natin? Masdan po natin, hindi po yung mundong ito, yung pangailangan po natin sa mundong ito, kahit realidad na kailangan naman talaga po natin. Tama. Pero mas may mahalaga po dun yung kaluluwa ng isang tao. Kaya, sinabi ng Panginoon, masdan ninyo. So, masdan natin yung mga kaluluwang pupunta sa impyerno. So, kuan naman, sa Kawikaan chapter 24 verse 11 ay, pigilan ninyo sila na dinadala sa katayan. Okay? Pigilan ninyo sila na dinadala sa katayan. Yung mga kaluluwang pupunta sa impyerno, pigilan natin. Sino pong makapagpigil doon? Yung tayo pong mga naligtas na. So, yun po ang pagmamasdan natin. So, yung pigilan natin, maaaring kasama nyo pa sa bahay, hindi pa naligtas, pigilan natin. Pigilan po natin. Ibig sabihin, kailangan silang maligtas. Kasi pag oras ng kamatayan, hindi na po sila maligtas. Kung hindi sila maligtas, wala na po chance sa kanila. Okay? Meron pong kapatiran na namatayan siya kami sa lapidaryo. Una, namatay yung lula niya. Hindi, sumunod yung lulo niya. Hindi, nagsisi siya. Kasi akala niya, ang lakas pa na yung lulo niya. Pero na-depress siguro, nung namatay yung kanyang asawa, hindi na kumakain. Hindi, may plano siya na yung lulo niya ay target niya. Namatay din agad na hindi pa siya nakakandak ng Bible seminar. Doon, hindi pa kami nakakandak ng Bible seminar, namatay. Dahil so nahuli ang lahat. So, sabi niya, dahil sa kasalanan ko. Dahil akala ko malakas pa siya, hindi pala. Hindi namatay. Mga ilang buwan lang namatay. So nakita ko rin kasi nagpunta kami doon, ang lakas pa ng matanda. Hindi pa naman gasinong matanda talaga. Ang lakas pa niya. Pero bakit namatay siya? Sumunod sa asawa niya. Okay? Dahil na-depress siya. So, ganun po. Maaaring ang pwedeng pigilan natin, yung pamilya pa natin na hindi paligtas. Yan ang tingnan natin. Yan ang pagmasdan natin. Yan ang tingnan natin. Tingnan mo. Sinabi ng Panginoon, tingnan mo. Ibig sabihin, masdan mo. Ano po? Yung mga kaluluwa. Okay. So, yung mga kaluluwa na pupunta sa impyerno, yung pinakamahalaga ng Panginoong Hesukristo ang kaluluwa. Ang lahat pong naligtas, ano pong pinakamahalaga din sa atin? So, ginugugol po natin ng oras, mari ang ating pira, sa isang kaluluwa lang. Yung mga missionary po, so, natas po ako sa mga missionary at kahit siyempre, unang hindi pa nila control yung kanilang, meron po silang pagka-hot-temper, kaya grabe pong luha din ko sa kanila. Pero dahil sa utang na loob yung kanilang sakripisyo, kung hindi po sila nagpunta dito, hindi ako naligtas. Kaya grabe pong utang na loob po natin sa mga missionary. Pero hindi po sila talaga mayaman. Okay? Na bumili sila ng, alam ko, ang mahal ng upa dito, di ba? Bumili sila ng mga lupa para patayan ng church building, yung retreat center natin. So, dahil hindi natin kayang magtayo ng sarili. Kaya,
may brother na hanggang ngayon, mula nung naligtas ako, na lagi kaming nagtatawagan. Chat-chat, nagtatawagan. Parang nakatali ang aming, talagang best friend ko talaga siya. Kahit hindi siya marunong English masyado, pero nagkaintindihan kami kapag maligo, sabi na, ligo. Sige, ligo na tayo. Doon lang naman sa gripo. So, nagkaintindihan pagkain. Magluto na. Okay. Pero naging kuhan kami, chat, kasi meron namang translation sa cellphone. Kaya, sabi ko, bakit grabe kayo magtrabaho? Overtime. Nag-overtime sila. And then, yung suporta nila, bakit, yung mga pamilya ninyo, hindi ba ninyo kailangan ang pera? Sabi, kailangan namin, pero yung aming target, goal, nagtrabaho kami ng yung higit at higit pa para evangelize ng mga Pilipino, para maligtas yung mga Pilipino, para mabilhan kayo ng mga service para sa evangelism, mapatayuan kayo ng building, mapatayuan kayo ng pangailangan po ninyo, mga building, church car, kaya ba nating bibili agad? Upa nito, kaya natin mga Pilipino? Hindi. Kaya may utang na loob po tayo sa kanilang sakripisyo, and then yung tayo din ang sakripisyo natin. Yan lang po ang ating kailangan gawin. Yung sukli. Anong isusukli natin sa Panginoon? Yung sakripisyo nila, sakripisyo ng Panginoon, sakripisyo ng mga alagad. So ginaya talagang yung martyr sa Ebanghelyo sa pagliligtas ay ayon sa survey ay umabot ng 60 million. Okay? So naging martyr po sila, minahal po nila yung mga kaluluwa higit sa kanilang buhay. So kung yun po ay normal, dahil ang ibig sabihin ng pagliligtas ng kaluluwa, ito po ay nangahulugan ng mamatay, sakripisyo. Kaya meron po silang yung panata na pupunta sila sa lugar kung saan sila mamatay. Okay. Kaya kahit Africa, kahit sa China, pinuntahan po nila. Pero tayo, takot tayong, saka na pag makaipon. So, kailan tayo makaipon? So, saka na lang para ma-evangelize yung pamilya natin. So, ganun, hanggang namatay na lang pamilya nila. So, yun, ang kakalungkot po. Meron pong isang church na dahil Cebuano ako, walang Cebuano na pastor, ako lang noon. Kaya kahit malayo, binilan ako nila ng ticket kasi yung kanilang tatay ay naghihingalo na, may sakit na. Kaya binilan ako ng ticket and then pumunta ako dun, malayo sa Visayas. Pagpunta ko dun, dali-dali, sit up. Sabi ko, anong seminar natin? Sino? Ito po yung tatay ko kasi baka mamatay na, hindi pa siya maligtas. Pagtingin ko sabi ng tatay niya, sabi ko, hindi naman ko imbalsamor. Bakit ako pa pinapapunta dito? Hindi ko bibira na huminga di dali-dali naman ng sit up kami ng projector and then screen din. Nanalangin ako agad kasi sabi ko 5 years ang Bible seminar tapos sabi ko bahala kasi sumunod na ako dahil meron pong yung mga missionary sumunod lang po ako sa utos nila. Naku, hindi pa natapos yung prayer ko ng opening prayer. Kasi malakas yung kanyang gano'n rinig na rinig naputol. Hindi pa natapos ang panalangin ko, hindi na huminga. Sabi ko, amen. Tinapos ko na din yung aking panalangin. Kasi patay na, nag-iyakan na. Sabi ko, umuwi kami ng luhaan. Sabi ko, nagsisi yung mga kapatid, yung mga anak niya, noon daw matigas ang puso. Kaya ngayon lumambot dahil mamamatay na. So hindi po ganon yung evangelism natin.
Yung hanggat malakas pa sila, yun po ang pagkakataon. Kilos agad. So makita po natin dito, kilos agad, di ba? Yung babae. Then tayo din, kumilos tayo agad para hindi mahuli ang lahat. So, yung pagkilos din po natin ay at gantimpala ay nakalagay po dito, di ba? Sa 37 to 38. Sapagat dito totoo ang kasabihan, isa ang naghasik at iba ang umaani. So ang Panginoon muna ang namatay sa ating mga kasalanan, then tayo ang kasunod sa Ebanghelyo. Okay? Hindi sa sarili. Okay? Mamatay tayo sa Panginoon at mabuhay tayo sa Panginoon. Okay, and then 38, kayo sinugo ko upang anihin ang hindi ninyo pinagpaguran. Okay. Sila po sinugo ng Panginoon at mula nung nabuhay ang Panginoong Hesukristo at sinugo po sila. And then, saan po ito? Namatay na sila para sa atin, sa ano po itong verse na ito? Para sa atin na po. Ibang nagpagod at kayo ay pumasok sa kanilang pinagpaguran. Okay? Ang Panginoon muna ang naghirap, nagdusa, then tayo po magdusa sa pangangaral ng kaligtasan. Okay? So, then yung gantimpala ay sigurado po, kagalakan ng someday, mag-aani po tayo, di ba? Lahat ng nagtatanim ay mag-aani. So, pagtanim ay napakahirap, sobrang hirap ay yung pagtatanim. Okay? Yung mga farmers ay, kung meron po dito ay naranasan mo rin yung gaano kahirap yung pagtatanim. Pero, merong kagalakan, nakatingin tayo sa anihan. Someday, ay magkaroon po ng ending ang lahat ng kahirapan po natin at mapalitan ng kagalakan. Dahil ang Diyos ay nananabik din, ang Panginoon ay nananabik na tayo'y sunduin na niya para maibigay na niya ang kanyang gantimpala. Paayon sa ating mga gawa. Individual po yan, ha? Di ba doon sa Apocalypse chapter 22 verse 12, narito, dala ko na ang ako'y malapit nang dumating, dala ko na ang aking gantimpala upang gantihan ng sila siya ayon sa kanyang mga gawa. Ayon sa ating mga gawa. Okay? Ayon sa ating mga gawa. So, ibig sabihin, nananabik na ang Panginoon din para maibigay yung gantimpala para sa ating pagpapagal at pagtitiis at mga luha. Sinabi din po sa Apocalypse chapter 21, verse 3 and 4, napapahirin niya ang ating mga luha. So, ibig sabihin, kung wala tayong luha, wala rin pong papahirin. Ang lahat ng mga Kristiyano ay lumuluha. Bakit po? Dahil matitigas ang mga puso din ng ating mga pamilya, iniiyakan po natin sila. Tama po ba? So sa evangelism, yung mga best friend po natin, iniiyakan din po natin sila para maligtas lang po sila. So marami pagluha. So ako po din noon, hindi ko maranasan na umiyak po ako kasi medyo galing ako sa probinsya, tira-tira ng mga abusayap. Hindi man ako abusayap, ha? Dahil malapit kami sa Lanao, okay, sa yung aming lungsod. Okay, Pagadian City, Tukuran. So, Muslim na po yan. Muslim na po. Then, nakita po namin talaga yung mga abusayap. Pero, kaya medyo matapang, hindi umiiyak. Kasi, yung putukan ay parang normal sa amin doon. In PE, sa abusayap, ganun. Then, pagdating parang hindi ako nakaranas ng umiyak. Pero dito sa mission ko, ubos po ang luha ko. Ubos po ang luha ko talaga. Kaya namatayan ako ng anak sa mission. And then, yung mga tao, ang mga death rate, so hinampas, sinisira nila yung L3. So, sa kasunod ko, ako daw ang papatayin pag hindi ako uuwi. Sabi ko, sige. Naghintay lang naman ako, ipapadala lang niyo ako sa pamilya ko pag patayin ako. So, ganun po, umiyak, maraming luha. Okay? Yan po ay normal. Yung hindi normal, wala pong luha. Dahil hindi po, okay, ang katamaran ay marami pong verse sa Biblia, di ba? Okay? Na ang katamaran ay malaking kasalanan. So, kung tamad po tayo, wala pong maligtas. Wala pong luha. Wala pong gantimpala. Okay? Pipili po tayo. Okay? So, di ba? Mayroon pong kasabihan na yung langgam mas malaki kaysa
kalabaw. Tama ba? Siyempre naman, grabe naman, Pastor. Sinasabi pa, malaki naman talaga ang langgam. Tingnan mo, mali nga. Yung kalabaw. Okay. Sa langgam, tama? Okay. Yung mundong ito, yung napakaliit lang ang mga sakripisyo natin, pero yung gantimpala, gaano kalaki. Hindi natin ma-imagine. Okay? Hindi natin ma-imagine. Magpakailanman. Kaya, andin siya lang po yung mananatili. Yung pagliligtas natin, yung sakripisyo. Kaya na Matthew chapter 13, verse 32, na sinasabi, 42, nakalagay po doon na kahit isang basong tubig na nagbibigay, malamig na tubig, isang basong malamig na tubig na ibinigay sa pinakamaliit sa mga kapatid ko na ito, ay hindi siya mawala ng gantimpala. Paano na yung butas ng bulsa natin sa evangelism, pagod, uhaw, okay? Luha. Okay. So, kasi sa ating mga Pilipino ay talagang hindi na tayo umasa basta sa mga missionary, sa mga brothers and sisters sa Korea, dahil sila lang po makatanggap ng gantimpala, kundi sa ating sariling sakripisyo po talaga. Kaya Lapidario Church ay independent church na hindi na po kami humihingi ng kahit yung sa bahay. Okay, yung sa bahay ng minister. Okay? Yung church na lang po pati church staff ay sarili na po naming gastos. Okay? Yan po, independent na. And then, para meron tayong gantimpala, para sariling sakripisyo. So, yung sariling sakripisyo, so, yun po ang pinaka goal po natin na kasama po, yan po ay normal. So, yung mga head pastor po natin, galing sa Korea, yung minsan ay sa aming ministry retreat ay sinabi nila na touch po kami dahil yung Africa po ay pinakamahirap na bansa pero hindi na po sila tumanggap ng tulong dahil gusto po nila maranasan yung biyaya at gantimpala. Kaya ang iba daw missionary ay umiiyak kasi gusto nilang tumulong, hindi sila magpatulong. Dahil gusto nila yung gantimpala. Naniniwala sila sa gantimpala. Kung umasa sila sa tulong, ano na mga gantimpala matanggap nila? Kaya wala po silang church building. Ang iba pinakita po sa amin picture, tulda-tulda lang po sila. Pero pinakamaraming bansa sa Africa na naabot po yung 84 country ay Africa po ang pinakamarami dyan kung titingnan po ninyo sa ating mapa. Okay? So baka lalampas ako ay may bayad na. So ang resulta dito, ano pong resulta? Maraming naligtas o kunti lang? Marami pong naligtas. Saan sila paano niya napatutuhanan ng mga Samaritano? Bakit sila naniniwala? Sila mismong pumunta. Kaya yung mga taong na imbitahan natin sa evangelism ay hindi po natin sukatin or na husgahan na baka antigas mga puso ng mga tao na ito. Hindi po natin alam kung sino po yung babae Samaritan woman na makapagligtas ng maraming bunga. Okay, maraming kaluluwa. Kaya dito marami pong sumampalataya. Okay. Sinabi po dito sa 39, at marami sa mga Samaritano na sa lungsod na iyon ang sumampalataya sa kanya dahil sa doon pa rin sa ating main verse, sa 1 chapter 4 verse 39, at marami sa mga Samaritano sa lungsod na iyon ang sumampalataya sa kanya dahil sa sinabi ng babae na nagpatutuo, sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa. Kaya dumating sa kanya ang mga Samaritano. Nakipag-usap sila sa kanya na mananatili sa kanila at siya ay nanatili roon ng 2 araw at marami pang sumampalataya sa kanya dahil sa kanyang salita. Sinabi nila sa babae, ngayon sumampalataya kami hindi dahil sa iyong sinasabi, sapagkat kami mismo ay nakarinig at nalaman namin ito nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. So, dahil sa isang babae na nag-evangelize sa kanila. Ganon din po ang result. Pag mayroon pong sakripisyo, kung totoo tayo naligtas, may resulta po sa ating pagpapagod. At saka, sa ating evangelism ay
kung ito ay malaking sakripisyo, may resulta po. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat